Asa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati leeg niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huliha'y pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.
Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang mga batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At mga kapatid, patuloy po natin pinagninilayan ang pagtawag, ang panawagan ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma upang magbalik loob. At pag sinabi po natin magbalik loob, tayo pong lahat. Ang panawagan ng Diyos ay para sa ating lahat. Tandaan po natin, kung meron mang tayong pare-pareho, common denominator, o yung pagkakatulad, yan ay ang ating pagiging makasalanan. Lahat naman po tayo, kaming mga pari ay kasama. Kaya nakakatuwa po na kapag nagmimisa po tayo, nagsisimba tayo, di ba? Sa unang bahagi nga po ng misa, ay binabanggit po natin yan, sinasabi ng pari, upang maging karapat dapat tayong tumanggap. At bago magpatuloy ng misa, tumahimik tayong sandali at aminin natin sa Diyos ang ating mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. At tandaan po natin mga kapatid, lahat po tayo. Wala naman pong tinatanggihan ng Diyos. Kaya isa po sa mga magandang gawain natin ngayong Kwaresma ay yung tinatawag na pagkukumpisal. Tayong lahat ay tinatawag niya na magbalik loob sa Kanya. Wala siyang itinatanggi. Lahat tayo ay binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos. Kaya ako po'y natutuwa kapag ako po ay nakakapag-misa sa mga kapatid natin sa loob ng bilangguan. Pag tinitingnan ko po sila, nakikita ko rin naman ang aking sarili. Na sila ay nandoon, binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Diyos din. Alam ko po na sasabihin natin dapat lang sa kanila mangyari yon, bagay lang sa kanila yon. Naiintindihan po natin yung mga kapatid natin na talaga nga lang po naging biktima din ng kasalanan ng ibang tao. Na kuminsan umaabot yung matinding galit nila. Pero ang dasal nga po natin, ipagdasal natin ngayong Kwaresma, na sana hindi naggalit, kagaya po nung ebanghelyo natin last Friday. Hindi naggalit ang mamayani sa puso natin. Sana po ay matutuhan pa rin nating palayain ang mga sarili natin sa galit na yan. Alam niyo po sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ng Panginoon kung papaano natin dapat piliin pa rin ang maging malaya. Malaya hindi lamang sa mga problema natin, kundi malaya mula sa ating mga pagkakasala, mula sa ating mga pagkakamali, at mula sa galit ng iba. Hindi lang yung galit natin sa sarili, kundi yung galit ng iba sa atin. Nang makita sa kwento ng ating ebanghelyo ngayon, isang talinghaga na naman ang ibinigay ni Kristo sa atin, ang talinghaga ng mga manggagawa. May isa na pong may-ari ng ubasan na inalagaan ng kanyang taniman, nilagyan niya ito ng mga magagandang halaman, ng pisaan, ng ubas. At nung siya ay umalis, tinawag niya, nagtayo siya ng isang malaking tore. Inayos niya yung kanyang taniman. At ito ay ipinagkatiwala niya sa ilang tao nung siya ay umalis. At nung siya ay bumalik na, araw na ng pag-aani, nang kukunin na niya ang kanyang parte, inutusan niya kanyang mga
alagad upang kunin sa kanyang mga katiwala. Anong ginawa naman ng mga katiwala? Binugbog nila yung mga pinadala niya. At muli, nagpadala pa siya ng iba. Ganon din ang ginawa. Binugbog. At may mga pinatay pa. At sa huli, mga kapatid, ano ang sabi? Ano ang sabi ng may-ari ng ubasan? Ibibigay ko na, padadaling ko na ang aking anak. Siguro naman irerespeto na nila ito. Igagalang na nila ito. Dahil ito ay aking anak na. Nag-iisa ko lang anak ito. Ngunit ano ang nasa isip nitong mga pinagkatiwalaan? Ito ang tagapagmana. Patayin na natin ito para mapasa atin na ang ubasan na ito. Ano sa tingin po ninyo ang ginawa daw? Of course, kaparusahan ang naging kapalit ng kanilang ginawa. Alam niyo po, napakasakit siguro nun. Di po ba mga kapatid, yung pong tiwala ay napakahalaga sa buhay natin? Kaya nga ang tawag sa kanila ay mga katiwala, pinagkatiwalaan, higit pa sa lupain, higit pa sa ubasan, higit pa sa kikitain, ang ibinigay ng may-ari ay tiwala. Di ba mga kapatid? Yung tiwala ang napakahalagang ibinigay ng may-ari sa kanila. Ngunit, ano ang ginawa nila sa tiwalang ito? Binaliwala. Tinanggihan nila ang tiwalang ibinigay sa kanila. They rejected the trust that the owner gave them. Tinanggihan nila ang tiwala. Mga kapatid, ano po ang panawagan sa atin sa araw na ito? Huwag natin sayangin, huwag natin sirain ang tiwala ng Diyos sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Anong ipinagkatiwala niya sa atin? Ang buhay na meron tayo ngayon. Let us not just use this life. Let us not just enjoy this life. But let us take care of this life. Let us value and respect our life. Huwag po natin tanggihan ang tiwalang ibinibigay pa rin ng Diyos sa atin. Paano natin inaalagaan? Paano natin pinahahalagahan ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Kaya nga po, ano po yung mga bagay na tinatanggihan natin sa buhay ngayon? Ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin, ang batong tinanggihan ay naging batong panulukan. Ano po ang ibig sabihin nun? Huwag po natin baliwalain yung mga bagay, mga tao na nasa buhay pa natin. Marami tayong tinatanggihan. Pag sinabing tinatanggihan, hindi lamang inaayawan. Minsan yung pagtanggi natin, may halong inggit, may halong galit, may halong sakit. Kaya nating tinatanggihan. Bakit tinatanggihan mo ang kabutihan ng iba? Bakit tinatanggihan mo ang kaligayahan ng iba? Sana hindi dahil naiinggit tayo. Wala naman dapat kainggitan. Kung matututuhan lang po nating pahalagahan, mahalin ang sarili nating kabutihan, ang sarili nating kagandahan. Matututunan po natin na palayain ang sarili natin sa lahat ng uri ng inggit. At bakit natin tinatanggihan din ang pagpapatawad at ang kapatawaran sa iba? Baka may galit pa tayo sa puso. Ako, tanungin natin ang sarili natin. Bakit tinatanggihan mo pa siya? Punong-puno pa rin ba ng galit ang puso natin? Alam niyo po, pag tumatanggi tayo sa kapatawaran at pagpapatawad, tinatanggihan din natin ang kapayapaan. There is no peace of mind kung patuloy na galit ang iiral sa buhay natin. At bakit ba tayo tumatanggi? Yung iba naman, tumatanggi tayo saan? Sa pagtitiwala. Dahil masakit pa. Dahil hanggang ngayon, binabalik-balikan natin ang pagkakamali nila sa atin. Ang pagkakasala nila sa atin. At hindi lang sila, tayo rin. Binabalik-balikan pa rin natin yung mali na nagawa natin, yung masamang nagawa natin
Tayo rin ang kuminsan nagbibigay ng sakit sa kalooban natin. Muli tayo magtiwala. Huwag tayo matakot magtiwala. Dahil araw-araw, yan ang patuloy na ibinibigay ng Diyos sa atin, ang tiwala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hilingin natin sa Diyos na sana ay bigyan niya po tayo ng lakas ng loob. Lakas ng loob na muli tayo magtiwala. Huwag natin tanggihan ang inaalok na tiwala ng Diyos sa atin. Lakas ng loob na tanggapin po natin ang kabutihan ng ibang tao. Huwag naman yung gusto natin tayo lang mabait. Tayo lang ang pwedeng gumawa ng maganda. Kaya nga pag tinutulungan tayo, tulungan na kita. Ay, hindi, kaya ko to. Ako nang bahala dito. Huwag kang hahawak dyan, Sige na, umalis na kayo. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Huwag natin tanggihan ang kapatawaran na inaalok sa atin at ang kapatawaran na maibibigay natin. Sa huli, kapayapaan ang kapalit niyan. At higit sa lahat, huwag natin tanggihan ang bagong pagkakataon na ibinibigay sa atin. Palayain natin ang sarili natin, hindi lamang sa pagkakamali ng iba, kundi sa pagkakamali natin. Ngayong Kwaresma, mga kapatid, hindi lamang po lakas ng loob, kababaan ng loob, ang hingin natin at tanggapin natin mula sa Diyos. Upang sa gayon, tayo ay mabuhay nang hindi laging tumatanggi sa grasya at biyaya, kundi tayo ay mabuhay nang nagpapakabuti sa bawat grasya at bawat biyaya na kanyang ipinagkakatiwala. Amen. Is it all the story as He keeps on loving us for all time? His radiance never ceases to shine. We could wake the nations, we could light up the world with the power of 100 voices, or the light of 1,000 stars. There wouldn't be a loveless day or a dark lonely night if we just see the world today through His loving eyes. Would you know what a cheerful child sees when he closes his eyes to dream? I know prays for someone's warm embrace, and Christ wishes it would be Him. If we could only imagine when a single child cries, an angel stops singing, a star in heaven dies.